Strategy lang daw ang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado kaugnay sa war on drugs. Git naman ng ilang kongresista, dapat makulong si Duterte dahil sa mga inamin niya. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Makinig kayo sa mga inamin daw niya, dapat na makulong itong matandang ito na hindi mo alam kung ano sinasabi, na minsan eto oo, na minsan eto hindi. Kaya yung mga DDS litong-lito na, kaya wag na kayo magtaka kung minsan tahimik na sila. Kasi talagang nahihirapan na silang ipagtanggol ang pamilyang ito na kailan lang sobrang mahal nila. Masyadong defensive. Yan ang puna ni House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante kay Senador Bato de la Rosa sa pagdinig ng Senado sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakikita mo kung paano ginagamit ni Senator Bato ang posisyon niya para mag-interrogate ng mga witnesses. Kita nyo mga kababayan, mga anti-Marcos at mga kongresista, ordinaryong tao at ako, iisa sinasabi ha. Bato, mag-inhibit ka. Bongo, mag-inhibit ka. Konting delikadesa naman, uy. Hindi sila nahihiya. He wanted to explain himself, to explain the war on drugs, to explain the killings. Ayon pa kay Abante, kung nagpakita raw si Digong sa Senado, sana naman daw dumalo rin ito sa Quadcom hearing ng Kamara. Oo nga, bakit hindi ka makarating at hindi ka umattend sa hearing sa Kamara? Kasi alam mong wala kang kakampi, diba? Kasi lahat doon, neutral. Parehas, walang Bongo at walang Bato. Bakit natatakot ka? Nagtatapang-tapangan ka sa Senado kasi alam mong nandyan yung kalbo at kamukha ni Jack Ma. Kaya nga, hoy. Digong! Dumalo ka! Dumalo ka! Dumalo ka sa Kamara. Maaari raw gamitin hindi lang ng mga lokal na otoridad, kundi maging ng international community ang mga pahayag ni Duterte sa pagdinig, gaya ng pag-ako niya sa lahat ng mga nagawa ng mga pulis noong drug war. Alak ka, lagot ka, Digong. Ayan na. Manumpa ka, tandaan mo yan ha. Kasi sabi rin ni Chis Escudero, yari ka. Sige, tuloy. PRRD's admission should be taken seriously. There is a crucial opportunity to reaffirm our commitment to human rights, Correct. justice, and the rule of law. Para Correct. naman kay House Deputy Majority Leader Jude Asidre, dapat lang makulong ang dating Pangulo Ayan na, dapat lang makulong daw oh. Tako, Lyra, makukulong na yung idol mo. dahil sa pag-amin niya kaugnay ng EJK. Ulitin ko para marinig nyo. Leader Jude Asidre, dapat lang makulong ang dating Pangulo dahil sa pag-amin niya kaugnay ng EJK. Hindi na raw ito tungkol sa politika, kundi hustisya. Hustisya! Hustisya para sa mga namatayan na magulang, anak, kapatid, at asawa. Para rin kay Cagayan de Oro City Representative Lordan Suwan, hindi dapat ipagwalang bahala ang ginawang pag-amin ni Duterte. Ayon naman kay Assistant Majority Leader Paulo Ortega, kung hindi raw kikilos ang mga otoridad sa Pilipinas, dapat na itong aksyonan ng International Criminal Court o Ako, ICC na talaga. Kita nyo mga kababayan? Nako, Digong, delikado ka na. Una kay Chis Escudero. Ngayon, itong mga kongresista, galit na. Yung iba, pinanggigigilan ka na. Yung iba, tahimik lang pero banas na. Tapos yung mga Pilipino, nako, payag ng papasukin ng ICC para dakping ka. Rose Pablo, John Singkit, ano na? Ha? Di ba mga kababayan? Kayo ba payag? Napapasukin ng ICC? Pakipress one naman dyan. Yung mga bagong dating, huwag niyong kakalimutan.
mag-like at mag-share at kung hindi pa kayo nakaka-subscribe para makasali kayo dito sa comment section, mag-subscribe na. Di ba? Irene Sungay. Ito na, naku, payag sila. Naku po, ang daming mga kongresista talaga na gusto nang ipakulong yung tatay ni Sara. ICC. Tingin naman ni Professor Dennis Coronacion, chairman ng Department of Political Science sa UST, political strategy lang ni Digong ang pagharap at pagsasalita sa harap ng Senado. Lalo Ko, Digong. Wala na. Kanina lang pinakita natin, alam nyo kung ano? Yung pagtanggi niya at niligtas niya at pinagtanggol niya sa anak niya. Nilinis niya yung issue na adik ang Pangulo. O paano na to? Kaya pala siguro takot na to. Kasi ultimong anak niya. Inaaway. Pinagtanggol. Sino? Si Pangulo. O paano yan? Fernando Quezon. Oo. Ha? Makwaw. Paano na? Nandiyan ka pa ba? Makwaw? Paki-comment nga. Kung nandiyan ka pa, may papakita lang ako sa iyo. Kasi yung mga kongresista, ikukulong na to. Oh, kaya ba sumisip-sip na kay Pangulo? Yung idol mo, Makwaw. Sumisip-sip na kay Pangulo na idol namin, oy. At di ba sabi nyo, adik ang Pangulo? O bakit ngayon sabi ng Digong nyo? Ayaw na. Hindi daw, totoo. So sino ba paniniwalaan nyo? Si Digunyo o yung pangalawang Digunyo? Kasi maraming katauhan yung idol nyo. Minsan ulyanin, minsan makakalimutin. Bahala na kayong pumili. Alam ko naman parehas yun kasi para sa mga bobo, magkaiba yun. Diba, mga kababayan? Anyway, mga kababayan, ako, haba na pala na itong live na to. Oo, eto na mga kababayan. Oo, kasi nga si Digong, diba? Ultimo taon kung kailan pinanganak at edad. Nakalimutan din nun. Our beloved Boss Mike Severa.